Maraming salamat po sa inyong lahat and yes, I'm so thankful. Sa wakas, 10K na po tayo. 10K na po tayo magkakasama and marami pa pong makakasama natin. So welcome po kayong lahat. Pag hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na po mga kaibigan dahil from this time on, we will be improving, we will be trying to step up on our content. Bali yung mga videos natin. I borrowed some lens from a friend. Ayan. To address yung issue natin for the first 100 videos na na-upload na medyo sometimes dark. So, sabi nga nila, they are requesting na sana pag nag 10K na, medyo mas gaganda na yung videos. And yes, we will try our best to do that. And then, for the audio, eto, Zoom H1. Sabi nila maganda daw to. And then, Boya M1 mic. So, yan po yung mga in-avail natin. We tried to look for those stuff para mas ma-improve pa natin yung mga content. And of course, on my side, I will also try to step up yung pagdi-deliver ng mga aids, yung mga visuals, para at least mas ma-figure out you or mas maging informative po sa inyong lahat. But maintain ko po yung pagiging in general. So, this channel have been known for delivering things non-technical. In layman's term, we tried our best. Though, mahirap po talaga na i-layman's term lahat. Pero as much as possible, we try our best na maging general yung terms na gagamitin natin para anybody or walang ma-out of place na makakasama natin dito sa Kwentuhan sa Berbor. Ayun po, mga kaibigan, welcome po. Welcome kayong lahat. So, mag-subscribe po kayo. And of course, dahil nandito na rin tayo, yes, we will go and move on sa VRM. So, ang pag-uusapan natin ngayon is all about VRM. It is one of the most confusing term lately mula nung nai-release yung mga Ryzen and nagiging uso yung mga overclocking. Some guys or sa mga kasama natin, they are talking about VRM. And sometimes they are delivering different information compared sa sinabi nung katabi mo. And then yung isang kasama mo sasabihin niya ulit na eto naman yung VRM. And yun nga po, medyo nakakalito siya. So, it's a bit electronic, very deep pag-usapan. Pero since I've been 10 years, nagsimula po kasi ako sa pagre-repair ng mga computer parts, board level repair. So, medyo mas na-encounter ko po tong VRM and I will try my best to convert yung explanation niya into a very layman's term na medyo maiintindihan ng kahit sino. So, yun po yung gagawin ko ngayon. So, sasamahan nyo po ako sa mga electronic guys dyan. Alam ko medyo, alam nyo na po to. Pero, samahan nyo na lang din po ako. Mag-stay pa rin kayo kahit na alam nyo na to kasi nga basic na lang to sa inyo. Pero samahan nyo pa rin ako para if in case may ma-miss ako or you want to deliver the information in a different way of layman's terms or a general way of explaining things, at least makapag-comment din po kayo mamaya dyan sa baba para i-share nyo rin po yung mga ideas natin. So, walang ibang magtutulungan kundi tayo lang, kaya yun nga po. Stay put lang kayo dyan and let's do this! Okay, so wala tayong masyadong pag-uusapan about terms ng electronics. We will not be talking about medyo mahirap in-depth. So, sometimes it cannot be understood by anybody. So, hindi po natin gagamitin yun ng mga terminologies. Pero, we will still be, maybe, mababanggit yung mga some terms. Pero, para mas madali, dahil hindi nga maiwasan, electronic component sometimes cannot be altered. So, ang hirap kasing magpalit. Kundi, ang mangyayari, magiging misinformed na kayo. So, I will try my best dun sa some parts, pero dun sa ibang parts, pasensya po. Pero, wag po kayong mag-alala. Pagkatapos ko ma-discuss to, maiintindihan nyo na po kasi napaka-importante po ng VRM na malaman nyo po about VRM, lalong-lalo na at lately, almost all of the processors of AMD can be overclocked. And then, with the Intel side, you can also have the idea to overclock those K processors. Pero I don't know, maybe sooner or later, magiging ganun na rin sa Intel. Pero meron kasi akong in-upload lately na about overclocking, but they are asking me to do a complete review. Pero I cannot do the complete review kung hindi ko muna ipapakita sa inyo yung mga hardware components na mai-involve
pag sakaling ginawa na natin itong mas risky na overclocking sooner or later. So, let's proceed. And since meron tayong motherboard dito, ito muna yung magiging visuals ko on the spot. Pero I will be flashing some close-ups para at least mas maintindihan natin mga kaibigan. Now, let's identify first ano yung VRM. Ano yung pag-uusapan natin. Ito ba yung mga bilog-bilog dito na nakapalibot sa processor socket? Or itong mga box dito na nakapalibot sa processor socket? Or this itim-itim dito na outer part na yung iba is natakpan ng heatsink? Or etong malaking heatsink na to? So, minsan nakakalito, di ba? Nasaan dyan yung VRM? And bakit madalas siyang binabanggit? And madalas siyang pinag-uusapan, lalo na yung mga medyo matatagal na sa PC enthusiast. And minsan, sa mga tech channels na nagre-review, they are always mentioning about VRMs. Pero, they mention that this is the VRM. Pero sometimes, they forgot where is the specific part of the VRM and how does it work. So, yun yung problema. Paano nakakapagbigay ng impact yan sa motherboard and then dun sa processor and dun sa mga components ng system unit. Now, for you guys to know, VRM is actually an assembly. Isa po siyang set of components. Ibig sabihin, hindi lang po iisang looks ang makikita natin within the VRM. The VRM comes with the capacitor, comes with the MOSFET, and comes with the chokes or inductors, and comes with the IC as the controller. So, 4 po. Sinasabi nila 3. Pero, the IC is involved in the voltage regulator part. That, kumbaga, yung buong module na yon is kasama po yung IC. May kasama pong IC. Ngayon, etong mga 4 na components is 4 lang din ba talaga na components? Or marami sila? Or marami siya? Grupo-grupo siya. Ngayon, yun yung i-identify natin. Para ma-identify natin yan, ang pag-uusapan natin ngayon is paano pumapasok or paano umaandar yung processor. So, that is the easiest way to understand what is VRM. So, magkukwentuhan tayo ngayon. Parang, alam nyo na, parang kwentuhang nag-iinuman lang tayo. Chill-chill lang. Alright, so let's do this and start with the power supply. So, you have this 700 watts, 600 watts power supply, and then you plug it here, and then, ayun nga po, eto yung tinatawag natin na 12 volts supply, di ba? 12 volts yung papasok dyan. So, ngayon, yung 12 volts na yan, is magtutulak siya ngayon ng kuryente papunta dun sa processor para umandar ngayon yung processor at para mag-boot yung system unit. Alright? Ngayon, papaano yun pupunta dun? Tatalon lang ba yun? It's no. Dadaan muna siya sa tinatawag na mga terminals. We will use the word terminal. So, sa mga electronic guys dyan, may dadaanan muna siya bago siya makapunta dun sa processor. From this 12 volts, papasok po yan sa maliit na IC. So, somewhere around your processor, merong isang square dyan na IC na nag-iisa lang po siya at kadalasan pong naka-expose. And eto po yun. Papasok po dyan yung 12 volts na magpapaandar dun sa processor natin. Pagpasok niya po dyan, madidistribute po yan, iti-trigger niya po, madidistribute po yan sa tinatawag nating mga MOSFETs. So, merong group ng MOSFET dito. Nandito ngayon yung isang grupo, nandito yung isang pangalawang grupo, and nandito yung pangatlong grupo, and nandito pa yung iba. If hindi nyo po natatanong, before ng video, actually merong heatsink dito. Ayan. Merong heatsink dyan. Pero tinanggal ko para maipakita ko sa inyo kung ano ang nasa ilalim nito. At yan nga po yung nakikita nyo ngayon. That is what they call as MOSFET. MOSFET transistors. So, ano ba yung... Tanggalin na natin. Ano ba yung MOSFET na yan, di ba? Napapatanong kayo, ano bang ginagawa ng MOSFET na yan? So, ang MOSFET, siya po yung parang switch transistor. So,
Para siyang, kumbaga, controller. Para siyang gripo. You know what? Yung switch. Simplihan na lang natin. Switch ng ilaw. Gripo. Yung gripo, switch yun. Pag binuksan mo, niluwagan mo, maglalabas ng tubig. Pag hinigpitan mo, wala nang lalabas sa tubig. Same with that. It controls, it regulates yung papasok na voltahe papunta sa processor. Pero hindi lang po siya yung involved. Meron pang involved. Pagkatapos sa kanya, pupunta yan kay choke. Which is, eto yung box na yan. Na sometimes, tinatawag nila ito na power phase. When they see one choke, they call it power phase. Some tech reviewers have identified it that way. Pero actually, yan po yung pinakamalaking mali. Kasi, it's just an inductor and it's just one part of the power phase. Kasi, ang VRM po is nahati-hati po yan sa phases. Pero mapagsasama-sama natin yan mamaya, pag nalaman nyo na. Inductor is para siyang coil, para siyang transformer. Alam mo yung transformer, nung pag bumili ka ng appliances sa US, then sasalpak mo dito sa Pilipinas, di ba, 110 lang sa US, tapos dito is 220 volts. So, kailangan mong bumili ng transformer. So, yun po yung dahilan nun. Yun po yung halos kaparehas neto pong coil na yan. Ngayon, pagkatapos dyan, pupunta ngayon sa may capacitor. Yung kuryente na nandyan, dadaan muna sa capacitor bago pumunta sa processor. Teka sir, ano ba yung capacitor na yan? Kumbaga, temporary storage. Parang baterya. Baterya yung mga battery, yung mga ever-ready, energizer, yung parang kumbaga temporary storage. Mag-i-store siya ng power, pero ang kailangan lang kasi ng ating processor is not the 12 volts. Ang kailangan lang ng processor natin is 1 point something volts. Yan po yung sinasabi nila na babaguhin mo ngayon doon sa BIOS, di ba? From 1.2 to 1.4 to 1.325, yan po yung binabago natin na voltahe. Okay, so recap po tayo mga kaibigan. From the 12 volts, papasok ng IC. The IC will spread the voltage dito sa mga MOSFETs. Tapos yung MOSFET, ipapasa niya dun sa may choke. And then yung choke, ipapasa niya kay capacitor. And then yung capacitor, ipapasa niya kay processor. Same thing will apply with this MOSFET here, to this choke, to this capacitor, to this here. This MOSFET, this choke, this capacitor, this processor. Same thing will apply up to here sa mga chokes na to. Kaya ngayon, tatanungin nyo sa akin, nasaan ngayon yung VRM? So yung VRM mga kaibigan is buong eto po. Yan. Buong yan na responsible sa pagpapababa ng voltahe from 12 volts converting to 1 point something volts para maging usable para sa processor, kasi yun lang po yung kailangan ng processor natin. Kailangan po nitong assembly area na to. Itong buong set of components or SMD components, surface mounted components na ito na ma-involve. So sila po yung mag-filter, sila po yung mag-i-stabilize, kasi kung hindi po may stabilize yung papasok na kuryente, yung papasok na power para dito sa processor, yun po yung nag-lead ng mga crash o kaya nagbo-blue screen. Okay? Nagets po mga kaibigan. Ngayon, to make things more stable and more precise, hinati ngayon yung VRM section into some phases. So, merong power phase 1, power phase 2, power phase 3. And they are counting it through the chokes, which is sometimes right and sometimes wrong. Kasi if you will be basing on the number of chokes, ang isang power phase kasi mga kaibigan comes with few 2 to 3 MOSFETs and then one choke, one capacitor going to the processor. Yan po yung isang phase, isang barangay, sabihin na lang natin. And then yung pangalawang barangay, pangatlong barangay, pangapat na barangay, limang barangay. And brands are marketing their products with this 8+3 power design, this 6+2 power design. So you should avail this because this comes with more power phases. It can overclock better than the lower motherboards with fewer power phases, which is right. Tama po yun. The more the power phase,
the more na may magtutulungan. So, hindi po yung sinasabi nila, katulad, they have mentioned it na, this VRM is too hot dahil hindi maganda yung ventilation, blah, 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 blah. That is so wrong. Isa na namang mali. It's actually the power phases. The fewer the power phase, the more na mas kokonti yung power phase na magtutulungan para mag-deliver ng power sa processor, the more na mas malaki yung chance na mag-overheat, lalong-lalo na at a maximum potential. Nagets nyo po? If you will do 100%, like for example, you plug i7 to this, and then, merong parehong motherboard na mas konti yung power phase niya, and plinag mo din yung i7 doon, mas malaki yung chance na uminit yung isang motherboard na yun kaysa dito. Now, the reason why I'm telling you this, guys, about VRM is to inform you that marketing brands or brand marketing departments are now trying to advertise their motherboards as much as they can, na ina-alter nila yung information, that they are overhyping it, that they are changing, that they are setting down their own standards of naming their products. Parang like, for example, sa mga gasoline commercials na sinasabi nilang pag Shell, meron tayong V-Power, and if you go Caltex, we have this Techron something, blah, blah, blah. Pero, in the end, ang ibig sabihin lang naman nun is premium. Same with this. Kaso nga lang, pinaggagawa nila is, this comes with this DG Power 8+8 power phase design. Like, it comes with this 16 phase. So, ibig sabihin, mas malamig na naman to. Pero, it ends up na in real world performance, mas mainit siya. That's why some channels are trying to tell na mainit yung VRM. Pero actually, it's all about the phases. It's all about the components na ginamit. It's all about the things that are lying down beneath these heat sinks. Because if you will just be counting the power phases through the chokes, the 16 will be counted. Mapapalabas mo yung 16. Chokes are just, yun nga, sabi ko kanina, coils. So, you can add more coils as much as you can. Kahit papunuin mo tong motherboard na to ng chokes, walang problema dun. Pero, it will just be a redundant component. Kasi the biggest responsibility or may pinakamalaking role dito is actually with the MOSFET. Kaya nga po siya yung may heatsink. Kasi nga, umiinit po siya. So, ibig sabihin, malaki yung trabaho na ginagampanan niya dito sa pagpapababa ng voltahe at pagpapataas ng voltahe pag nag-overclock kayo ng processor. It is the MOSFET, that is why there comes a heatsink with this component. Ngayon, if you will just be counting or magpapadala ka sa mga sasabihin ng sales boy na ito bilhin mo sir kasi mas marami yung chokes neto dahil mas marami yung ganito neto, you will end up nothing. Don't base on that. Don't base on those standards. Kasi ang problema ngayon, if before 2015 or before, it's still true. Like Linus sinabi nga niya, na ganito, tama. So, hindi ko naman sinasabing dahil ito yung tama, siya ay mali. Tama rin po siya. But that is way back before. Brands are the one who adjusted and sinabi nila and ginawa nila to. Because they have released motherboards with this so many chokes, pero napakakonti lang pala yung MOSFETs na nagtutulungan underneath ng heatsink. Konti na lang pala, hindi pala kumbaga, hindi pala kompleto to call it a phase. Because a phase in a VRM section should have these two MOSFETs. One choke, yun yung sinabi ko kanina, to be completed. Kumbaga, meron ka dapat, para matawag na isang barangay, is meron ka dapat kapitan, meron kang konsehal, at meron kang tanod. Parang ganun yun. And brands like, it's very hard for me to mention, pero sige, sasabihin ko na, like Gigabyte. Gigabyte have this motherboard, price tag at 6,000, na halos ka-price na lang yung mga 4-phase power designed na mga motherboard, and then it is advertised with this 8+3.
So, ibig sabihin, medyo magtataka ka. Paano nangyari yon? Like Asus, they have this advertised as 8 plus 8. And then, syempre, magtataka ka. Paano nangyari yon? Look at the processors nowadays. They are just requiring lower supply. Kumbaga, mas power efficient na ngayon compared noon. So, kung noon pa sana, sige, mas maiintindihan ko why you should stock up a lot of components in the motherboard to make the processor work better. Pero sa panahon ngayon, and if you will be trying to tell me na maglalagay kayo ng maraming ganito just to make the processor runs better, I think it's so wrong. I think gumagawa lang kayo ng reason kung bakit iinit. Kasi the more current, the more heat generated. The more current wasted. So, di ba? Parang kwan lang yan eh. The more na mas mabilis yung takbo ng sasakyan mo, the more na iinit yung makina ng sasakyan mo. Anything. The more na mas mabilis umikot, the more na mas iinit. Tama? Yun po. So, I think it's not really an efficient move. Now, for more information mga kaibigan, etong part ng memory na to is meron din siyang supply. So, kung makikita nyo po, meron pong choke dito. So, yan po yung supply niya papunta dito. May capacitors, may MOSFET din po dyan. So, yan po yung mismong VRM section din ng papuntang memory. And then sa video card na merong GPU chipset, meron ding VRM section dun. Which is yun nga po yung kadalasang bumibigay na sinasabi nilang minsan umiinit or minsan yun yung dahilan kung bakit nag-overheat yung mga video card is dahil poorly done or hindi maganda yung pagkagawa ng kanyang VRM section. So ayun po lahat about VRM. So, kung isi-simplify natin, ano yung VRM na yan? It is just a power supply of each components. So, yung power supply ng system unit is meron pang sub-power supply para naman sa mga ganito. Kasi we cannot load the 850 watts power supply ng system unit dito sa mga processor directly. So, we need to have these mini power supplies para mag-supply dito sa memory, sa processor, sa chipset, sa video card. Okay, so that's it mga kaibigan about VRM. So hopefully naintindihan nyo na kung paano pumapasok ang kuryente sa processor and kung ano yung VRM na sinasabi nila sa atin. So para hindi kayo ma-sales talkan next time, always use this information to identify the proper motherboard for you. If they are trying to sell you something because of this better assembly of VRM, then you should be sure that this comes what is written on paper. So, dapat hindi na kayo magpapalito. So, yun po yung point natin dito. Huwag kayong magpapauto na pag sinabi nilang ito, is yun na po yun. Ang pinaka-importante at lagi nating tandaan mga kaibigan, bago kayo bumili, dapat hintayin nyo muna yung review kasi hindi naman natin pwedeng pumunta sa store din sasabihin natin, pabaklas nga ng heatsink, patingin nga yung VRM section na ito. Mahirap yun gawin. It's not hindi siya yung realidad, hindi siya practical gawin. So, the best thing kung bakit ko kayo ini-inform dito is magkaroon kayo ng warning na before you buy a motherboard, you should be sure that it comes with this good VRM assembly. So, para malaman mo yun, is manood ka muna ng review or maghingi ka muna ng review kung kumusta yung temperature ng VRM section ng motherboard na yan. Okay, so that's it mga kaibigan. Kung may magusto pa kayong malaman, comment down below lang po. And then, please share this video para malaman din ng iba or may matutunan din yung ibang mga kasama natin. And of course, if electronic guy ka or you know something all about VRM, you want to share it down below as well. And yes, mag-subscribe po kayo sa ating channel para mas marami pa tayong magkakasama at magtutulungan para sa IT community. That's it guys, and thank you.